Hello guys! Welcome back to my channel. This is Wanderlust. Kumusta naman ang bawat isa? I hope na ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. So our topic for today is actually a requested topic and it is siguro a bit exciting. At I'm sure na marami sa ating mga kaibigan ang relate or naranasan ang ganitong klaseng sitwasyon. At sa mga hindi pa, I think this is the right topic na dapat nating pag-usapan sa araw na ito. So let's go straight to our topic. Actually, this is all about a no-label relationship. Ano nga ba yung no-label relationship at ano ang nakapaloob dito? Kasi nga parang simple lang siyang pakinggan pero actually, this is a bit complicated. Pag sinabi nating no-label, this is an actual relationship. Pero naiiba sa normal na relasyon. Gets? Oh, una pa lang yan. Yun bang tipong parang kayo na hindi naman kayo? Magkasama kayo, ngunit hindi kayo iisa. Pag i-translate natin sa English, you are together but you are not one. Ibig sabihin girl, bugos. O diba? Ganyan ang no-label relationship. So ano nga ba ang dapat nating malaman sa ganitong klaseng relasyon? In the first place guys, bago ka pumasok dito, dapat alam mo kung ano to. Dapat alam mo kung anong pinapasok mo. Second one is dapat malinaw sa inyong dalawa ang papasukin nyo na relasyon. O diba? So ano nga ba yung no-label relationship? A no-label relationship is an actual relationship but without commitment. No responsibility. No rules sa relasyon na to. In short, no string attached. Kaya mo ba yan? Kaya mo bang panindigan yan? Dapat alam mo yan bago mo to pasukin. Parang exciting. Parang if just for fun, parang okay lang siya kasi nga wala kang responsibilidad, 'di ba? Wala kang commitment sa iyong partner. Ang sarap pakinggan pero actually guys, this is very complicated. Sa ano ba yung mga dapat mong i-expect sa ganitong klaseng relasyon? Ano ba yung dapat mong malaman? Number one is, dapat zero expectation ka. Sa ganitong klaseng relasyon, the only expectation you have in this relationship is zero expectation. Kasi nga, wala kayong commitment, walang kayo, so wala kang dapat i-expect from your partner. Huwag mo siyang aasahan na gagampanan niya ang kanyang girlfriend duty, ang kanyang boyfriend duty kasi hindi naman kayo ganon. Wala kayong label. Bugos kayo, girl. Kaya huwag kang mag-expect na i-date ka niya. Huwag kang mag-expect na maalala niya yung mga special na mga dates sa buhay mo, special moments sa buhay mo kung may mga naikwento ka man, or yung mga i-date out ka niya pag medyo may mga mansari kayo. Actually, wala kayong mansari eh. Kasi wala naman kayo eh. O diba? Diba ang gulo? Kaya wala kang dapat i-expect sa kanya. Yun bang tipong when you wake up in the middle of the night and you want someone to talk to, tatawagan mo siya, don't expect na sasagutin ka niya, okay? Kasi nga, wala siyang duty sa'yo. Wala siyang responsibilities sa'yo. So, wag mo siyang asahan na sasagutin niya yung call mo. Baka naghihilik na yan. Or, baka may ibang kausap. That's the reality sa relasyon na to. Zero expectation ka dapat. Kasi nga, the higher the expectation, tandaan natin to, the higher the expectation, the higher the frustration, the greater the pain. Kaya mo bang i-handle to? Una pa lang yan, marami to. The second one is, sa ganitong klaseng relasyon, sabi ko nga kanina, no commitment. No commitment, no rules. So, ibig sabihin, freelancer. Pag freelancer, strike anywhere, di ba? Pwede kang mag-date kahit sino. Pwede siyang mag-date ng kahit sino dyan na walang maninita ni isa sa inyo. Okay? Kasi nga wala naman kayong commitment eh.
at wala kayong nakaset up na rules sa inyong relasyon. So, you can do whatever you want to do. Actually guys, sa ganitong relasyon, wala kayong commitment, puro lang kayo landian. You are doing this just for fun. Actually, yung iba nga is umaabot pa sila hanggang sa nagse-sex na pero wala silang relasyon, wala silang commitment. They're just doing that just for fun. But make sure, when you are doing, pag pumasok kayo sa isang intimate na relasyon or pakikipag-sex sa iyong partner, make sure na protected kayo. Of course, kailangan yung mag-trust. Bakit? Kasi nga, baka yung no label nyo, you will be caught by surprise. Paano pag merong mabuo? O diba? Tapos yung no label nyo, bigla-bigla magkakaroon ng label na hindi pa kayo handa. So, sino ang kawawa? So, kailangan protected kayo. Sinasabi ko lang ang katotohanan, walang halong mali siya ito. So, that is the reality pag sa no label relationship ka. And then another one is, sa ganitong relasyon, walang masyadong pressure eh. O diba, ang sarap lang pakinggan, walang pressure from both sides. Walang magdidemand ng oras mo, walang magdidemand ng attention mo. Bahala kayong dalawa. Pag magsama kayo, well, that's it. Enjoy each other's company. Pero after that, walang magdidemand, oh, saan ka na? O bakit hindi ka nag-reply sa chat ko? Or bakit hindi ka tumawag sa akin sa ganitong oras? Walang ganyan. Huwag mong bigyan ng pressure ang iyong partner. Kasi nga, walang kayo. O diba? Yan ang masakit. Masakit talaga guys pag hindi mo kayang i-handle ang ganitong klaseng sitwasyon. Huwag mo nang pasukin. Huwag mo nang subukan kasi masisira lang ang buhay mo. Pero pag game ka or mga adventure seeker ka or gusto mo lagi just for fun, then do it. It's all up to you. And the fourth one is, alam nyo guys, sa ganitong klaseng relasyon, no attachment dito. Dapat alisin nyo sa picture ang love. Kaya mo bang i-handle yon from the beginning till the end? Sigurado ka bang hindi ka maa-attach sa kapartner mo? Kasi guys, pag pumasok yung love dito, talo ka. Kasi papasok na yung jealousy, magkakaroon ka na ng expectation. Pag hindi na-meet yung expectation mo, masasaktan ka. Wherein na yung partner mo ay ikaw na-attach na sa kanya, yung partner mo ay he is just or she is just sticking sa initial na agreement nyo na talagang no label kayo. So, ang talagang talo sa ganitong sitwasyon ay yung partner na unang na-attach. So, dapat sa ganitong sitwasyon, alisin nyo talaga yung love. Hindi involve ang love dito. So guys, kaya nyo bang alisin ang love sa inyong relasyon? Until the end, kaya mo bang panindigan yan? Yan ang pinaka masakit sa lahat. Pag mahulog ka na sa iyong kapartner. Actually, at the end of the day, ikaw naman ang nasa sitwasyon, 'di ba? Ikaw ang nakakaalam. Lagi ko lang sinasabi na you have to set your limit and your boundaries. Alam mo dapat kung hanggang saan ka lang, kung hanggang kailan ka lang. At always na sa pakikipagrelasyon, if happy ka, then go for it. If hindi na, then what is the reason for staying? Unahin natin lagi kung ano yung makakapagpasaya sa atin. Alam naman natin na, sabi nga nila, happiness is a choice. If hindi ka nasa happy sa isang relasyon, ibig sabihin, toxic na yan. Ibig sabihin, kailangan mo nang bitawan. So kung lagi ka na lang nasasaktan, what is the point of staying? O diba? Ikaw ang nasa relasyon, ikaw ang nasa sitwasyon, ikaw ang nakakaalam ng sitwasyon mo. So, ikaw ang magde-decide. Ikaw yan. So, I hope na meron kayong natutunan sa ating topic sa ngayon.
Guys, if ever na meron kayong gustong pag-usapan natin, you can just leave your comments sa atin sa ating comment section, and I'll try na sa next nating mga videos I will itatopic natin. So maraming salamat sa inyong lahat. Thank you so much for your support. And by the way, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, kindly hit subscribe. Isama nyo na rin ang bell button para you are keep updated and notified sa next nating mga videos. Thank you so much guys. God bless everyone and be a blessing to others.